pili tart ay kahalintulad lamang ng proseso sa paghuhorno ng ordinaryong pikan. Ang mga sangkap ay magkakaparehas. Kung may naiba, kakaunti lamang. May naidagdag tayong sangkap para sa paggawa ng masa upang maging mas malasa at malutong ang ating tinapay. Maaaring bago sa inyo ang pili tart, ngunit ang pecan tart ay pangkaraniwan na nating nabibili dahil sa halos magkaparehas lamang ang klase ng bawat butil. Naisipan natin subukang ipalit ang pili. Isang magandang ideya sa pagbebenta sa mga lugar na sagana sa pili. Kunin na ang mga sangkap gamit sa pagluluto at simulan na natin gawin ang pili tart. Harina, krema ng keso, mantikilya, para sa palaman, itlog, asukal na pula, pili, tinunaw na mantikilya, vanilla, at asin. Isalin natin ang mga ginayat na maliliit na krema ng keso sa isang dikuryenteng pambati. Isunod natin ang mga ginayat ding mantikilya. Ang mga sumusunod na sangkap ay kailangang ilabas ng maaga mula sa refriheradora bago simulan ang prosesong ito. Patuloy natin itong babatihin habang kinakayod ang gilid upang maging pantay ang resulta ng ating krema. Ang paggamit ng krema ng keso ay isang karagdagang sangkap upang mapalinamnam ang ating tinapay. Maaaring gumamit na lamang ng mantikilya o shortening sa paggawa. Isalin ang harina. Haluin natin ito ng mabuti hanggang sa magsama ng pantay ang mga sangkap. Sa paggawa ng krema, maaaring gumamit lamang ng tinidor at kamay. May katagalan ng proseso, ngunit ito lamang ang maaaring pamamaraan kung walang dikuryenteng pambati. Mamasahin na natin ito ng mga kamay hanggang sa makagawa tayo ng masa. Hindi katagalan ng prosesong ito. Ang importante ay wala nang namumuungti yung harina sa ating ginagawang masa. Bilugin ito at ilipat natin sa pinalbusang malinis na gawaang mesa. Pisil-pisilin ang mga kamay habang pinagugulong hanggang sa humaba ng pabilog tulad ng troso. Puputulin natin ito ng maliliit sa dami at laki ng kinakailangan. Ang sukat ng bawat isa ay aayon sa nais na kapal at hulmahang gagamitin. Ang dami na ating magagawa sa ordinaryong lutuan ay maaaring umabot sa 40 piraso. Bilugin sa palad ang bawat putol ng masa. Ilipat natin ito sa hulmahan. Diinan ng daliri mula sa gitna, pagilid at paikot hanggang sa makalikha ng guwang. Ilagay muna natin sa isang tabi habang gumagawa tayo ng palaman. Magbiyak ng 2 itlog sa isang mangkok. Batihin ng minsan o ilang segundo. Isunod natin ang asukal na pula. Patuloy na paghalo ang gawin.
ang tinunaw na mantikilya, ang asin, at ang vanilya. Haluin hanggang sa magsama bago isalin sa isang sukatang tasa. Isa-isang lagyan ng palaman ang bawat tinapay. Huwag pagkaapawin upang huwag lumigwak sa ibabaw. Isunod naman natin ngayon ang paglalagay ng pili. Maaari na ring ihalo ang pili sa arnibal kung nais bago ibuhos sa masa. Isalang sa pinainit na pugon sa antas na 350 Fahrenheit sa tagal na 20 minuto o hanggang sa bahagyang umalsa ang palaman.